KBP Golden Dog goes Best Radio Magazine Program, Radio Klinika. Maraming salamat, KBP. Alam niyo po, nung inumpisahan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR, para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association at siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang Radyo Klinika po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang namin pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIZ 882 AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. The KBP Golden Dog for Best Radio Magazine Program host, Maru Pacano. DWIZ. Alam nyo, masarap po pala talaga humipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uuwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pagtay-pagtay. Maraming salamat po. Hello! Hi! Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi, syempre kasama po natin isang napakagaling na internal medicine doctor at talagang napakasipag online and offline. Nagpa-face-to-face na. Dr. J. Dueñas. Doc, magandang gabi. Ay, magandang gabi Maru at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Salamat sa muling pag-imbita sa akin dito sa iyong Radyo Klinika, kanyag na programang Radyo Klinika. Of course, basta Tuesday, kumakatok kami sa iyo, Doc. At salamat naman pinagbubuksan mo kami. Lalo na ngayon ang pag-uusapan natin ay binabaliwala pero marami pala ang namamatay rito taon-taon na mga Pinoy. Ito yung rabies o rabies, di ba? Yung kapag nakagat ka ng isang asong ulol. Hindi tayo nagmumura. Yan ang tawag natin doon sa mga asang nababaliw. At saka kahit pusa pala. At saka iba pang mga hayop, pwedeng rabid o magkaroon ng virus na ito, na rabies. Diba, Doc? Tama yan, no? Tama yan. Napakaganda ng topic natin ngayong gabi nito, no? About rabies, no? Kasi ang Philippines is one of the top 10 countries na mayroon mga cases ng rabies sa buong mundo, no? At based on statistics sa Philippines, 200 to 300 deaths per year because of rabies, no? Napakataas, no? Tsaka kaya tayo kasama sa top 10, no? At ito ay very fatal disease, no? Actually, ang sabi nga nila, once na nag-umpisa na yung symptoms, mahirap nang habulin. Most of the time, it's fatal na once na mag-set in na yung symptoms, no? Kaya, ang maganda lang dito, it can be preventable, no? Itong rabies, no? Yan. Huwag kang pakagat. Huwag kang pakakagat at kailangan talaga, no? Kasi lalo na ngayon, no, napakarami sa atin na mga Pilipino na mahilig mag-alaga ng mga aso, pusa, no? Yes. Nakikita natin yan sa mall, no? Maraming mga dala-dala na nila, lalo na yung alert no? level 1 na. Oo. Yeah, no? At lalo na during this time nung nag-pandemic, talagang marami ang kanilang comfort ay nagbibigay sa kanila ng comfort ay yung kanilang mga alagang hayop, no? Lalo na yung mga walang kasama sa bahay, no? Pero kailangan sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating hayop, kailangan tayo rin po ay nag-iingat rin kasi nga yung possibility na
Kasi kung minsan naiisip natin na alaga ko naman tong aso nito, wala tong rabies, no? Pero nandun pa rin yung risk, no? Na lalo-lalo na pagka lumalabas ang hayop or nagkakaroon ng contact with other animals, no? Yes. Ay pwede silang mahawa ng rabies. No? Oo. Sa laway kasi yan, no, saliva ng animal na rabies, nakukuha yung rabies virus na, tawag pala dyan, Lysa virus ba yan, Doc? Rabies virus. Dahil siya sa virus, sa rabies virus, no? At siya ay so yung rabies virus, nakukuha lang siya sa saliva. Tama yung sinabi mo na sa laway lang, no? So kapag ikaw ay may contact sa kanilang dumi, sa dugo, sa ihi, hindi ka pwede magkaroon ng rabies, no? Kasi nakukuha lang yung rabies sa laway ng infected animal. Oo. No? Yun. Di ba nga naalala mo si Fernando Poe Sr., yung ama ni Fernando Poe Jr., ay namatay dahil sa rabies ng tuta. Kasi may sugat daw, may sugat daw itong aktor, nagsushooting siya, may sugat siyang open, tapos may isang tuta na natuwa siya. Pinalapit niya sa kanyang sarili at pagkatapos dinilaan yung may wounded area niya. Ayun. Patay siya agad, di ba? Ang bilis. Mabilis daw talaga to eh. At kinukwento nga sa akin ng mga nasa San Lazaro Hospital na mga doktor na yung mga ina-admit nila na late na nang makita na sila may rabies, talagang niya, hindi ka makapaniwala, para na silang aso ring ulol dahil nagwawala. Tinatali pa nga raw nila, Dok eh. Correct. Pagkatapos, yung isang araw talagang umaakyat hanggang kisame. Spider-Man, no? At pwede rin sila nangangagat, ha? Kasi sometimes they become aggressive, no? Agitated, aggressive, at talagang kuminsan nangahabol sila at nangangagat, no? Kaya nga sinasabi nila kung magkakaroon man ng zombie apocalypse, ang kamukha na simptomas ng pagiging zombie ay yung rabies virus, no? Oo, kasi ganun, naiiba. Nag-epilepsy. Tapos, yun nga, yung nawawala sa sarili, nakakaroon ng hallucination, hindi sila nakakakilala, no? Tapos, nandyan na yung mga pagka nag-set in na yung symptoms na natatakot sa tubig, nahihirapan na lumunok, no? Na, yung mas mahanginan lang, parang takot na sila, meron silang aerophobia, no? Pag nag-set in na yan, no? Ang hirap ng habulin. Most of the time, it is fatal. Konting-konti lang yung sinasabi nila na nag-survive sa rabies. Kasi the moment it sets in, huli na ang lahat. No? Kaya nga very important yung kapag ikaw ay nakagat, unang-una, syempre, linisin mo yung parteng nakagat ng sabon at saka ng tubig. Pero wag daw bawang, Dok. Kasi iba nilalagyan ng bawang. Bawang. Oo. Wag natin gawin na para nagsisik. Adobo tayo. Nag-adobo. So hindi walang epekto yung hindi sinisip-sip yung ng bawang, yung laway, no? O hindi pa, lalo na kung sisip-sip mo, hindi po yan kagat ng ahas na pwedeng sip-sipin at alisin yung toxin. Malilipat sa'yo kasi one unusual transmission ng rabies is pag na contaminate ang mucosa, yung lining ng bibig or sa mata, na contaminate ng laway ng infected na pwede ka rin magkaroon kahit na walang kagat. O kaya kung sisip-sipin mo yon, lalong magkakaroon ka talaga ng rabies. So wag nating gagawin yan, no? So tama yung sinabi ni Maru, no? Hugasan lang po ng water, running water with soap, no? Tapos kung nagdudugo, apply pressure, no? Tapos patingnan nyo na po kagad sa doktor or marami tayo ngayon sa mga iba't ibang ospital, yung tinatawag nating Animal Bite Center. Yes, oo. Tadihin po natin dyan, sila po ang magdidesisyon kung kailangan ma-inject or pwede po, no? Kasi iba-ibang categories yan, Maru, with regards sa sugat, no? Meron tayong category 1 to category 3. Pag sinabi natin category 1, yung intact skin na nagkaroon ng contact na dilaan or whatever, basta intact skin naman, wala yan. Hindi yan considered as exposure. Pero pagka yung mga kalmot or yung mga maliit lang na gasgas, no? Kahit na hindi nag-bleed, kailangan ipatignan na rin yung category 2 na yan. Pagka-category 3, yan na yung nakakagat, yung nalalap yung balat, nagkakaroon ng butas. Ano na yan, category 3 yan. Kasi pag category 3, merong isa pang binibigay yung immunoglobulin kasi mabilis ang epekto noon.
Pagka category 2, yun lang vaccine ang binibigay natin. No? Pero wag niyo sasabihin na ay maliit lang, parang gas-gas lang naman. Oo. Wag po kayo magdesisyon. Hayaan nyo ang doktor ang magde-decide kung sasabihin sa inyo na okay po yan. Obserbahan lang po natin ang aso. Hindi mo na kayo babakunahan. Oo. Pero itong mahirap meron din palang mga peking gamot laban dito sa rabies kapag nakagat ka na. Kaya mag-iingat po tayo dahil minsan yung iba kasi bumibili sa labas ng gamot para ipantuturok sa kanila dahil uutusan sila, re-resetahan sila. Kung bibili kayo dun sa mga tabi-tabi lang na mga butika, hindi yung mga alam nyo na, yung mga malalaki at saka mapagkakatiwalaan, baka mamaya makabili po kayo ng peking gamot. Gayon din, yung mismong mga health centers o yung mga animal bite centers, baka kahit kayo ay napepeke po kayo ng gamot na inyo pong nabibili. Katulad po nitong Equirab, Doc. I-share ko lang dahil alam mo, ipinalabas ito ng Food and Drug Administration o FDA, itong tungkol sa paglabas ng mga peking Equirab na nakuha nila, Doc, na nahuli nila itong mga pinanggagalingan itong mga peking Equirab na ito. Ang sabi po ng FDA, merong pagkakaiba itong peke sa totoo. Makikita niyo po yun doon sa klase ng mga bote at saka ng kahon po nila. Katulad po nitong ipapakita nga natin, no? Para po matignan nyo, baka peke nga po yung nabili ninyo. Eto, yung pong anti-rabies serum na Equine o Equirab, yung totoo po ay mas maasul daw yung kulay po ng kanilang box. Itong kulay na ito, mas maasul. Ito ang counterfeit ito, no? O peke. Mapusyaw yung kanyang pagkaasul. Pagkatapos, yung address po na nakalagay dun sa distributed by ay magkaiba kaysa po dun sa authentic. Yung blue shade po sa box ay mas mapusyaw kesa doon sa authentic na produkto o totoo. Tapos yung 2D na barcode, ito, nakikita nyo po, hindi po mababasa yan kahit tapatan nyo nung, di ba minsan yung cellphone natin ba? Yeah. Oo, di ba yung may pang-i-scan ka? Kapag in-scan mo, wala siyang mababasa. Walang lalabas. Walang lalabas. So, peke siya talaga, no? Oo, peke po talaga. So, malalaman nyo na peke. Pag kunyari, tinry nyo yung cellphone nyo dun sa barcode at pagkatapos walang lumalabas na maayos. Hindi po readable, ang coding pattern po ay different. Ito yung authentic. Mas blue siya. Oo nga, mas blue na blue. Mas darker na blue, no? Oo, yung kanyang box. Tapos yung address din po ay iba. Tapos tignan nyo, mas maayos yung kanyang 2D coding. Mas readable po yan kapag itinapat nyo po o iniscan nyo sa inyong mga telepono. Pati doon sa mismong bote, makikita mo kung ano yung authentic sa counterfeit. Siyempre, itong authentic, ayan, tignan nyo, blue na matingkad yung kanyang takip. Pagkatapos ito parang hindi mapusyaw yung kanyang pagka-blue at makikita nyo nga po yan sa magkaiba po yung address na nakalagay doon po sa distributed by. So mag-ingat kasi ang dami daw nilang nakuha, Doc, na mga tig 200 milligrams per international unit yung mga nahuli nila na nagbebenta po nitong mga peking Equirab na ito. Kaya wag po tayong basta-basta bibili. Lalo na ang pinaka-dapat nag-iingat po rito yung mismong health professionals, mga veterinaryo at mga doktor na nag-aasikaso po sa mga pasyente na mga taong nakagat po ng rabid animal. Yeah, kuminsan nangyayari sa amin yan pagdadala yung pasyente ng gamot, kuminsan hindi mo na talaga mabubusisi, no? Kaya kuminsan nabibigay, no? Kaya kailangan talaga dobleng ingat, no? Hindi malayo talaga mangyari yan kasi ang rabies vaccine medyo mahal, no? Siguro sa kagustuhan na nakakita ng mas mura, no? Kakagatin nila, no? Kaya lang ang problema, nakagat ka na nga ng aso, mali pa nga ang nakagat mo na gamot, no? So imbis na makatulong sa iyo, mas lalo ka mapiperwisyo. Lalo-lalo na sabi ko, pagka talagang nag-set in na yung rabies, wala na. Ang hirap habulin. So, kaya talaga dapat dobling ingat. No? Alam ko, merong mga local governments na nakakapag-offer sila ng mura. Kasi ang ginagawa, hinahati-hati nila.
no? Oo nga. Parang sinasabay-sabay nila lahat ng cases, no? Kasi pwede naman ma-delay na hindi kailangan immediately after na makagat. Pwedeng it can go as up to 24 hours. Pwede ka magpabakuna, no? So, ang ginagawa nila, ginagather nila yung mga nakakagat at hinahati nila yung multi-dose na vial. Pwede nilang paghati-hatiin. So, mas mura mong makukuha yun, no? Yun. So ulitin lang natin, no, yung tunay po na Equirab ay maganda po yung pagka-asul niya, taliwas po dun sa peke na mapusyaw ang asul na kulay, hindi rin po mabasa yung 2D barcode ng pong peke at iba po yung coding pattern. Pero dito po sa totoo, maganda po yung kanyang barcode at nababasa po yan. At kaiba po yung address ng distributed by at ito po ay gawa ng BSV Bioscience Philippines, isa pong subsidiary ng Bharat Serums and Vaccines Limited. Yan po ang gumagawa at nagpapamahagi sa pamilihan ng tunay na anti-rabies drug na Equirab. So, yan din po, babala po ng FDA, sabi po ng Food and Drug Administration, kung sakaling may makita kayong pekeng Equirab sa pamilihan, ito yung fake kapag nakita nyo raw po yan, kung maaari makipagtulungan para masugpo po ang paglaganap nito, maaari po kayo mag-report sa FDA. Ang FDA po, o Food and Drug Administration, ang email po nila ay report@fda.gov.ph o tawagan po ang telepono bilang 02-8809-5596. 02-8809-5596 o kaya po sa corporate@bsvbio.ph. corporate@bsvbio.ph. Yan po ang inyong i-email para po maisumbong kung sino yung makikitaan niyo po nagbebenta, nag-distribute nito pong mga pekeng Equirab na ito. Na mapusyaw po yung pagka-blue niya at saka yung code po ay hindi po maintindihan. Alam niyo po ang pag-aangkat, pagbebenta at pagpo-post. Kahit kayo, pinopost nyo para ibenta nyo yung peking Equirab para maibenta ay isang paglabag po sa Republic Act number 9711 o FDA Act of 2009 at gayon din sa RA number 8203 o ang Special Law on Counterfeit Drugs. Ayan, Dok. So, kaya kailangan na ang moral lesson natin ay mag-iingat tayo, no? Basta merong gamot na sobrang mura sa presyo, no? Medyo mag-dalawang isip kayo, mag-isip-isip kayo, no? Kung baka fake yan, no? At syempre, yun nga, talagang immediate na pumunta po sa doktor. Yung iba daw kasi, sabi nga nila, ay ano lang to, mababaw lang. Ipisilin ko lang to, papalabasin ko lang dugo ko. Ayos na. Wala na yung kamandag. Yan na usually na ginagawa nila. Sasabihin nila na, nilinis ko naman po, tsaka piniga ko, pinalabas ko yung dugo, no? Pero hindi po, kasi nga po, yung laway, doon po nagmumula yung rabies, no? Kung minsan po ay hindi naman mahugasan ng maayos, so pwede po, nandun po yung risk, no? Very important natin malaman, lalo-lalo na. Ito yung mga, sasabihin natin na mga, kailangan na talaga nilang patignan, no? So, pagka ang nakagat ay bata, or sobrang matanda, dapat yan, magpapatingin, no? Pag ang kagat ay sa mukha, sa ulo, sa mukha, sa leeg, at sa genital area, sa kamay, sa mga joints, kailangan niya patitignan kagad, no? Ano pa? Yung kung ang kagat ay unprovoked bite, yung bang naglalaro ka lang, yung bang lumakad ka lang, naglalakad ka lang, biglang kinagat ka, unprovoked. Unlike kung yung halimbawa natapakan mo, siyempre ang tendency, di ba, makakagat ka. Pero kung yun wala ka namang ginagawa, wala ka malay-malay, bigla kang kinagat, ano po yan? No? Talagang kailangan patitignan yan. Pwede pong may rabies yung aso. Oo, kasi bakit bigla na lang siya nangagat? Yes. Ibig sabihin, aggressive yung aso. Nababaliw na yung aso. No? Kaya obserbahan nyo rin yung mga alaga nyo. Pagka nakikita nyo, may pagbabago sa ugali na dating bigla na lang masyadong aggressive, tapos naglalaway, takot sa tubig, ay ano yan, sign na yan ng rabies, no?
Pati na rin yung mga alaga nating aso, di pa kasi akala natin nga, no, kagaya na nabanggit ko kanina, or pusa, no? Akala natin hindi sila exposed, no? Pero pagka pumupunta sila sa gate at meron sila nakakasamang ibang aso, di ba kuminsan nag-aamuyan sila, yes, naghahalikan. No? Naghahalikan. Pwedeng ma-transmit yung rabies from the infected dog so, kahit to hindi the kagatin, normal dog. Oo, kahit hindi kagatin na kapwa aso. Ay, na hindi kagatin. Basta madilaan. Yung malipatan ng laway. No? Pwede nang merong possibility na magkaroon rin ng rabies yung aso na. Oo, ang aso pa naman ang hilig-hilig mandila, lalo na kung may sugat, yung kanyang kapwa aso, di ba? Dinidilaan yan. Dinidilaan. Kapwa aso. Correct. So, pwedeng dun pumasok yung rabies virus. Oo, correct. Oo. Dok, kasi nabanggit mo nga yan tungkol doon sa mga sugat, patignan agad. Paano yung mga hindi nakakakompleto ng injection? Kasi may mga ganun, di ba? Yung parang sa umpisa, magpapa-inject, pagkatapos pag nakita nila, wala naman nangyari sa akin. Parang hindi naman ako naulol. Kaya hindi na tinutuloy. Yung diba usually ang ina-advise kasi natin pagka nakagat, diba sinasabi natin, tinatanong natin una, ano po ba yung aso na yan? Asong gala or asong alaga na nasa bahay? Pagka nasa bahay, ikulong at obserbahan, usually obserbahan ng 7 to 10 days. No? Tapos kung meron kang makitang pagbabago, lalo-lalo na kung mamatay ang aso, kailangan dadalhin mo kagad sa San Lazaro Hospital or sa anumang infectious hospital, no? Pwede sa RITM or sa San Lazaro, kasi kailangan examinin yung utak. Kasi doon makikita yung pong rabies. So, totoo yung pupugutin yung ulo? Yes, pupugutin ng ulo kasi doon titignan sa brain, no? Yung hahanapin nila ang tawag nila negre bodies, no? Para sa yun ang magsasabi na merong rabies talaga yung aso. Yun, so kailangan doon immediately after matignan kung kailangan magbakuna, bakunahan. Yes, Doc? Days after 14 days after 28 days. Yun yung 5-day dose. No? Ngayon, kung halimbawa, merong iba na nami-miss pa, pa-schedule mo ulit. At mo sa doktor, no? Pero yung iba kasi pagka nasa kalagitnaan, third dose, nakita nila, no? Kasi yung kailan yung ika-10th day is yung sa third dose. Kasi 'di ba 0, 3, 7 tapos 4 yung Teka, Doc, medyo nawawala-wala ka. Kaya nagsuslow down yata ang iyong internet connection. Yan. Okay. Doc, sige. Teka, batiin muna natin yung lahat ng mga nanonood nakikinig sa atin. Si Edeline Soriano ng Hong Kong at saka si Pastor Ray Boriles Sr. na nanonood din. Sina Angelo at saka si Emma, Nanay Emma Ridaha. Si Ray Boriles Sr. nga na nanonood sa atin. Si Elizabeth de la Cruz, alam ko, inaabang palagi niyan. Oo. Okay. Sabi ni Sheila Arduez, tanong ni Sheila Arduez, Doc, pag matanda na ba ang aso mo, kung ang age ay 14 years old na, pwede na bang hindi na sa anti-rabies shot? Kasi ang advice natin, di ba, once a year, nagpapa-rabies shot, no? Ano pa rin? Kasi basta may capacity mga gut at at ma-expose sa rabies, nandun pa rin yung risk, no? Kaya maganda na every year mabakunahan ng anti-rabies. Ang advice kasi nila 1 to 3 years mabakunahan. No? Pero ang mas maganda every year mabakunahan ng anti-rabies. Nanonood din sa atin si Leticia Asuncion Martin. Hello, magandang gabi po. Tinatanong uli ni Sheila, Dok, ang pusa po ba pag na-scratch ka at dumugo, kailangan ka pa rin ba pumunta sa ospital para magpa-anti-rabies shot? Yes, lalo na kung scratch, no? Kasi mas delikado yung scratch ng pusa. Well, pareho sila kagat at no? Kaya lang kasi diba ang scratch, diba ang pusa, ginaganyan nila? Dinadilaan nila yung po. So yung laway nila nandun sa po.
So tapos nakalmot ka, ay kailangan i-ano yun, lalo na kung may gas-gas saka merong sugat, no? Kahit na hindi nagdugo, kung merong abrasion, merong scratch, kailangan patignan mo yan kasi kailangan rin na mapakunahan yan. Medyo naputol-putol tayo kanina, Doc. Yung tanong na, paano yun? Kunyari, ang feeling mo, parang wala naman nangyari sa'yo. Wala rin namang naging pagbabago dun sa aso. Itutuloy mo pa rin ba yung rabies shot mo sa ospital o sa Animal Bite Center? Ang advice kasi talaga, Maru, is tapusin talaga, no? Kasi di ba yung sinabi ko kanina, 5 dose, may 5 dose, merong 3 dose, no? Meron kasi yung 5 dose on the day na makagat ka, tapos after 3 days, after 7 days, after 14, and after 28 days, no? Ngayon, may iba kasi, di ba ang observation period natin sa aso is 10 days na titingnan mo kung mayroong pagbabago. Yung iba, after the third day, after the third dose, kasi yun yung in between 7 and 14, no? Pagka nakarating sila dun sa 10 days at okay naman yung aso, marami na tinitigil na yung bakuna. No? So, hindi as much as possible, wag. No? Kailangan talaga tapusin mo pa rin. No? Kasi, anyway, dalawa na lang na yung ibabakuna sa'yo, might as well have it na para protected ka. No? So, yan. Pero, yun nga, kung nakaabot naman ng 10 days at walang pagbabago, yung iba sinasabi na okay lang, na wag na. No? Kasi nga okay naman yung aso. Pero ina-advise pa rin nila na kailangan talaga tapusin mo yung 5 dose. Okay. So paano yun kung kunyari nakagat ka ng aso na, no? Natapos mo na yung mga shots. Tapos nakagat ka na naman uli ng aso after siguro mga ilang months lang. May protection ka pa rin ba from the previous shots na nakuha mo? Hindi ko masyadong yan, no? Pero itatanong natin yan sa infectious diseases, no? Kasi every time na pwede pwedeng may exposure kahit ka na kahit na nabakunahan ka na tapos nakagat ulit. Ang alam ko, kasi meron ako mga cases na ganyan, nirefer ko, binakunahan ulit. Kasi nga, hindi ka naman ma-overdose dun sa bakuna. So kung ganon, it's much better to be safe, di ba? Kaysa yung magsisi ka na bakit hindi ka So, I believe, no, na pwede pa babakunahan pa rin siya, no? Okay. Anyway, kung may mga tanong pa po kayo o gusto kayo i-share na istorya nyo nung kayo'y nakagat, ano ba ang nangyari, ano ang nangyari din sa nakakagat sa inyo, pwede nyo pong i-share dito po sa ating Facebook page, DWIZ882, kung saan live tayo napapanood at napapakinggan at ibabahagi po natin itong ating pinag-uusapan tungkol po sa pagkakagat ng aso at pagkakaroon po ng rabies. Lalo na ngayon, March is Rabies Awareness Month po. Okay? Anyway, mag-break muna tayo, Doc. Ang oras natin, ganap ng 7:30 in the evening. Radyo Klinika sa DWIZ. DWIZ! Radyo Klinika sa DWIZ. Balik po tayo sa Radyo Klinika sa DWIZ. Siyempre, kasama pa rin po natin ang ating internal medicine doctor na kinakatukan natin at sinasagot naman tayo, si Doc J. Dueñas. Hi, Doc! Hello, Maru. Yes, oo. So pinag-uusapan nga natin itong rabies. Ako, Doc, nakagat na rin ako nung bata ako. Kasi laman naman, mahilig ako makipaglaro sa mga aso. Pero yung iba, yung nga sabi mo, wala mang ginagawa, nakakagat. At saka parang paborito sila ng aso. Nagkakaroon sila tuloy ng trauma sa lahat ng aso. Ni ayaw na nila mag-alaga. Dahil marami may mga ganyan, no? Na pagka nagkaroon ng experience sa makagat, talagang nakakaroon ng phobia sa aso, no? Talagang hindi sila lumalapit sa aso. Talagang, yun nga, dahil sa phobia, alam nila kung gaano kasakit na makagat ng aso, no? Totoo. Talagang masakit. Sabi nga nitong si Leticia Asuncion Martinez, dog and cat bite victim po ako. Nakong aso na pusa pa ang nakakagat sa kanya noong bata pa ako. 14 days po ang injection. Mas masakit po yung kagat.
Tama, mas masakit talaga yung ano, no? Tsaka, kuminsan talaga, meron mga time na nakikita natin yung talagang nilalapa, yung talagang, meron akong kasamang doktor sa ospital, sa Fatima, na yung alaga niya na, hindi ko maalala yung breed, talagang parang nilapa siya talaga sa mukha, lahat ng maaabot ng aso talagang kinagat siya. Pinapakain lang niya, pero akala niya, ano lang kasi nag-growl na or gumagano yung aso, no? Tapos tinuloy pa rin niya, ayun, sinunggaban siya ng aso at talagang nilapa siya. Ng aso. Yeah. Anyway, sabi naman ni Nelson Malinaw, magandang gabi po, Mama Ruen, Doc J. Duenas, God bless sa inyo. Sabi ni Sheila Arbues naman, Doc, tama ba yun? Kung saang parte ng katawan ka kinagat ng aso, doon ka dapat i-injecta ng anti-rabies shot? Depende sa kagat, no? Pagka yung mga kagat na talagang nagdugo na laplap yung balat, no? Usually, yan, ini-injectionan dun sa mismong sugat. Yun yung sinasabi ko kanina, yung rabies immunoglobulin, no? Okay. Yun yung ini-inject natin dun sa mismong sugat, sa paligid ng sugat, no? So, kung saan ka nakagat, dun ini-inject yun. Kasi mas mabilis ang action nun na para to prevent rabies, no? Ngayon, bukod doon, nagbibigay pa rin ng vaccine, rabies vaccine. Yun yung sinasabi natin na 5-dose regimen. Oo. Yes. Okay. O kaya nga, ulitin lang natin ito, mas malinaw kasi yung picture nung gamot, ano? Kasi po meron pong, may mga loko talaga, walang konsensya. Nagbebenta sila ng mga peke pong anti-rabies serum na Equine o Equirab, yung kanyang name, ano? Kaso, ito nga ang masaklap, may namemeke po. Dahil, syempre, sabi ko nga, Doc, minsan, yung iba, naghahanap ng mas murang gamot, hindi nila alam, mas napapahamak pa sila, napepeke sila ng mga murang gamot na yan. Ang peke pong anti-rabies serum na Equine o Equirab, ay ganito po ang itsura. Yung kanya pong, yung kanyang kahon, ay mapusyaw po yung pagka-blue. Kapag kunyari, ito, nakikita nyo ito, mapusyaw po yung pagka-blue ng kahon at pagkatapos ay yung kanyang barcode ay wala yata dito yung may barcode. O basta't yung barcode, ito medyo hindi malinaw at hindi nababasa po yung barcode na yan. Ito, very light blue po yung kanilang ipinapakita dito, no? Basta yung authentic po, may pagka-blue po siya, blue po na blue. Kaya ang sabi po ng FDA, pwede ba na inyo po silang i-email kapag nakita nyo po yung mga peke na yan? info@fda.gov.ph o kaya report@fda.gov.ph. O kaya po ay mag-fill out po kayo ng report dito sa www.fda.gov.ph ADR/ADR-report-new at i-fill out niyo po yung required fields po dyan. Ayun. Anyway, Doc, ito pa, may nagtatanong dito. Si Elizabeth de la Cruz, sabi niya, masama ba, Doc, yung hinahalik-halikan ng pusa malapit sa bibig? Kasi ganun po ang apo ko, pinapagalitan ko nga po. Opo, ano po yun, delikado kasi nga isang transmission kasi hirap i-assume na hindi naman to rabies di ba? So para maiwasan na rin 'yon, wag hahalikan, no? Kasi nga isang way of how to transmit yung rabies is kung ma-contaminate yung mucosa. Pag sinabi natin yung mucosa, yung lining ng bibig tsaka sa mata, doon yung laway, mapunta yung laway ng aso or pusa, pwede pong magkaroon ng rabies. No? Kaya risky pa rin po pagka hinahalikan, no? Yes, oo. Huwag kayong makipaghalikan sa inyong pusa. At saka aso. Kasi mga Amerikano, di ba? Talagang nagpapahalik sila all over their face. Diba? Meron pa nga sa Amerika na kumakain sila na sabay, nagka-ice cream. Dumidila yung ipapasa doon sa aso. Sabi, nagdidila sila. Ay, naku, ano ba yan? Anyway, sabi ni Sheila Arbues, ang aso ko po ay isang labradoodle na temperamental po ang pag-uugali. One time, yung bagong luto na tikoy, kukuha ako, bigla na lang akong kinagat at ang sakit. Tikoy na pampaswerte, minalas dahil kinagat ako. Speaking of malas, no, meron ako experience rin sa clinic. No? Meron kasi kaming aso before, na pangalan niya Darcy.
Pero also known as killer. Kasi yun talagang napaka-aggressive, talagang halos lahat kami nakagat na, no? Ako lang ang hindi nakagat, saka yung isang kasama namin sa no. Ngayon may nagkaroon ako isang pasyente na magpapa-fill up lang ng SSS. Ngayon, tapos after kong fill upan, sabi niya, Doc, pwede po bang makiihi? Sabi, sige po, pero wag po kayong lalabas ha, kasi po merong aso dyan na nangangagat. Ito si Lola, lumabas. Nakagat siya ng aso. So ngayon, wala akong magagawa. Kahit na pinagsabihan ko, sabi ko sa kanya, sabi ko sa inyo, Lola, huwag kayong lalabas kasi meron mga nangagat na aso eh. Nakagat siya. So, syempre, dahil kami yung may-ari ng aso, kami nagpapakuna sa kanya. So, ibig sabihin, mas mahal pa yung binayad niya sa akin sa pag-fill up ko ng SSS kaysa sa binayad namin dun sa anti-rabies shots. Kasi 5 bakuna yun. Napakamahal ng anti-rabies. Totoo. Oo, siguro. Yung ang pagkunyari sa private hospital ka nagpunta, parang yung unang shot mo, 8,000 na eh. Yes, 7,000 eh. Ganun kamahal. Lalo na kung sa mukha na kagat. Kaya, ang laki ring responsibilidad, no? Bilang isang may-ari ng aso, pusa, kapag kunyari nakakagat yung iyong alaga. Kasi ikaw ang kailangan mag-take care. Kahit na sabihin pa na, ay, trespassing ka eh. Bakit ka kasi pumasok dito sa lugar na ito? Sinabi ko na wag kang pupunta dyan. Kaso yun nga, palaging ikaw yung pumakarga eh, nung responsibility. I think ganun nga eh, di ba? Kahit na partly kasalanan nung nakagat, dahil ikaw may-ari nung aso, wala kang magagawa, kundi talagang iyaano mo. Ikaw magbabayad doon sa sa bakuna. Kaya ngayon nga yung iba na talagang may pera rin, no? Pinapaano pa nila yung kanilang aso eh, pinapa-train para yung mawala yung pagiging agresibo nila, para yung tiyak na hindi makakagat. Tapos yun nga, palagi pa sila nagpapa-anti-rabies shot ng kanilang mga aso para siguradong hindi magkakaroon ng rabies. Pero you can never tell. Basta nakagat eh. Kahit sabihin po, hindi, may shot siyang aso ko. Kailangan pa rin, di ba? Kailangan pa rin. Turok pa rin yung pasyente. Oo. Okay. Tapos ito naman, ito, Doc, tinatanong ni Annalyn, kung kapag nakagat ka raw ba ng aso, ay kailangan ba pumunta ka kagad sa ospital? Pwede bang ipagpabukas mo raw? Pwede ipagpabukas. Kahit na hanggang 24 hours pwede, no? Tsaka pala, by the way, Maru, aside from rabies shot, pagka nakagat ka, nagbibigay rin sila ng anti-tetano. Kung hindi ka nabakunahan ng anti-tetano, for the last 10 years, no, nagbibigay sila, no? So, kasi kasama yan. Kasi sugat pa rin yan, di ba? So, inaano natin, napaka-contaminated rin. So, aside from the rabies shot, nagbibigay rin sila ng anti-tetano. Okay. Eto pa, Doc, si Cor Emata. Totoo po ba kapag nakalmot ng aso o pusa, need na magpabakuna? Yes. Ayun nga, kasi nga yung pusa, lalo na sa pusa, no? Dahil nililik nila yung kanilang paw, so dapat ma-assess, no? Lalo na kung na-scratch, no? Meron tayong tinatawag na cat scratch fever, no? So, yun, no? Okay. Eto, tinatanong ni Sheila, buwis ko nakagat na ako ni Cap. Never. Hindi pa ako nakagat ni Cap ever. Pero ang nakagat niya, yung aking anak. Kasi, okay. Nung tuta pa si Cap. Sila. Oo, kasi si Cap, tuta pa lang siya, siguro mga 5 months old yata siya noon or 4. Sobrang harot. Ngayon, gusto niya, gigisingin niya si Gail sa umaga. So, inakyat ko, kasalanan ko rin, inakyat ko. Pagkatapos ginigising niya si Gail. Kaso ayaw gumising. At saka akala niya nakikipaglaro kasi sinasaway siya, ginaganon siya. Ay, etong tenga ang nakagat. Oo, nakagat niya. Tapos gumalaw si Gail, kaya nahila niya yung kanyang tenga. So, walang intensyon doon sa aso na kagatin siya. Wala rin namang intensyon kay Gail. Hindi lang niya alam na bigla nga siya umiwas na gano'n. Nahila yung kanyang tenga at nagkaroon ng sugat. Dahil sa ulo, naku, Doc, yung nga, pagdating namin sa FEU Hospital, 8,000 pesos agad yung charge. Kaya nga po napakamahal, kaya talagang dapat na una pa lang bakunahan natin ang make sure na bakunado ang ating mga aso, no? Tapos talagang
iwasan natin na yung makakagat natin. Oo, kasi meron pang sa mga aso, Maru, di ba yung tinatawag nila love bite? Yung parang ninilibol lang nila. Yung parang ninilip na yan, rin yan, no? Unless na intact ang skin. Pero pag merong konting scratch or konting gasgas, dapat pa rin yan, no? Kaya wag niyo isasawalang bahala yun. Kailangan pa-assess nyo kung kailangan talaga. Oo. Ang nakakagat sa akin yung aso namin nung bata pa ako. Kasi yung aso namin yun, kapag lalabas kami ng bahay, inaangilan kami at saka pinakagat kami. Siya ang bantay para hindi kami makakalabas ng bahay. Ako, pasaway. Ayun, pinilit ko. Stricto yung bantay nyo, ha? Stricto yung bantay. Stricto yung aso. Nakagat tuloy ako. Ayun, kaya maaga pa lang nakaranas na rin ako ng injection. Masakit nga. At saka ang hirap yung pabalik-balik ka sa doktor. Di ba? Yun ang pinakamahirap dun eh. Oo, yung ilang beses kang babalik, no? Oo, pero yun, sa San Lazaro rin kami nagpunta. So yun, naghahanap kami ng kahati lagi ng aming gamot. Parang yun yung apat sinasabi ko na kung eh. gusto nyong mura, yan, pumunta kayo sa mga government hospital kasi hinahati nila. Pagka maraming mga cases, pinaghati-hati nila. So makakamura ka. Okay. Mayroon po bang rabies ang ibang pets? Katulad ng mga hamster, rabbit? Hamster, rabbit, wala. Si Cor Emata ang nagtatanong. Rabbits and ang mga pwedeng hayop na meron, cat, dogs, monkey. So halimbawa, nasa zoo kayo, hinahawak-hawakan yan, nakagat kayo. Kabayo, horses, cows, kalabaw, paniki. Yan, very, yan. Oo, ang paniki raw. Oo, mataas. Yung iba kasi mga nasa sa mga animals abroad, yung mga raccoons, skunks, yan. Wala naman tayo niyan dito, no? Yung nasabi sa akin ng mother-in-law ko kasi hindi ko makipaghabulan at makipaglaro dun sa mga raccoon, sa mga kasi cute yung raccoon, di ba? Pero napaka-wild doon. Pagka, nilapitan mo, aatakihin ka talaga. Totoo. Tsaka squirrels, diba? Squirrels din. Ganyan, may rabies din daw yun. Kaso kasi ang cute. Kaya sabi nga nila, nako, pag nakagat ka, hindi na cute. Correct. Oo. Si Carmelita Pagulong nanonood din sa atin ngayon dito sa ating palatuntunan. Kaya, basta yun lang po, kailangan mag-ingat talaga tayo, no? Lalo na, sabi mo nga, Doc, kung may open wound ka na dati, tapos pinadilaan mo doon sa alaga mo o kahit hindi mo alaga, nako, delikado. Baka ikaw ay malipatan ng rabies virus. So kahit na hindi naman siya mukhang nauulol, Doc, baka may hindi, pero usually ganyan, ang ginagawa, obserba mo yung aso, no? Pagka ikulong, tapos obserbahan mo ng 7 to 10 days, tingnan mo kung mayroong mga pagbabago sa ugali, no? Yun nga, yung sinabi natin, yung naglalaway, nagiging aggressive, tapos yung anxious siya, yung hindi mapalagay, parang nakita mo mayroong pagbabago sa ugali ng aso, no? Tapos yung takot sa tubig, yan, mga sign yan na may rabies yung nagkaroon ng rabies yung So kaya ganon, rather than take the risk, pagka ganon, magpaano ka na kagad, magpa-rabies siya. Sa tao pala, ang initial manifestation na pagka nagsiset in na yung rabies is nilalagnat, masakit, parang may flu. No? Nilalagnat, nanghihina, tapos masakit ang ulo, tapos doon sa mismo sugat, makati, tsaka meron tingling sensation. Yun, mga nag-uumpisa na symptoms ng rabies, no? Tapos habang tumatagal, ayun na, lalabas na yung mga iba, yung anxious siya, agitated, may hallucination, takot sa tubig, takot sa sa hangin, mahanginan lang, hindi hirap makalunok, no? Yan, pagka nandiyan na, wala na, hindi na mahirap nang habulin, hindi na parang ilan pa lang na tao na nakasurvive ng rabies, no? Ayun. Ito si Christina, tinatanong niya, ako po ilang beses na akong nakagat ng aming alagang pusa. Hindi ko po alam kung bakit palagi akong tinatarget nitong alaga ko. Dumating daw dun sa point na kasi may kaaway daw yung alaga nilang pusa, talaga daw nawakwak yung kanyang binti at kinailangan itahi dahil doon sa kagat ng kanyang pusa.
Bakit? O Merong kaya mga kagatin siya kailangan ng pusa? i-assess rin yan kasi merong mga sugat na hindi tinatahi. No? Oo. Kaya kailangan patitignan nyo kasi lalo na pagka mukhang magkakaroon ng infection, hindi nila tinatahi. No? Tapos inoobserbahan. No? So, pero bakit kaya galit sa iyo yung pusa? Baka inuubusan mo lagi ng isda. Kaya galit sa iyo yung pusa. Yung pusa mo. Bakit nga gano'n? Inaagawan. Parang meron din tao na gano'n. Parang galit lagi sa kanya lahat ng aso. Yes, yes. Nasa behavior kaya yun ng tao? Sabi nila, sabi nila, yun daw, ang aso daw galit sa mga tao na kumakain ng aso. Narinig mo ba yun? Di ba merong mga na may kumakain ng aso? Sabi nila, yung mga aso daw, naaamoy daw nila, kaya galit sila dun sa mga tao na kumakain ng aso. Naamoy yung aso doon Naamoy yung aso. Sa ipinawis mo siguro. Yes. Ay, nako. Kaya Pero, buti nga ngayon, conscious na yung mga tao na ang aso ay dapat mga cultural na lang, di ba? Yun sa mga nasa bundok, mga yan, pinapayagan silang kumain ng aso, no? Pero pag dito na sa city, talagang wala na halos. Wala na halos. Oo, dati nga, takot na takot ako kapag yung aso namin lumalabas. Kasi ang hindi mo fear yung mawawala siya or kaya baka makakagat siya, umakagat siya. Kundi yung makuha siya, yung mga lasinggero. Oo. Tama. Malalaman mo na lang nagluluto na yung aso mo. Oo, nga maamoy mo, merong nagluluto ng aso, nakakainis. Kaya nga, ito pa, tinanong, may nagtanong kanina tungkol sa pagkain ng aso. Yun, oo. Totoo ba? Yun nga, Doc, tinatanong kung totoo ba nagalit daw yung aso sa mga kumakain ng aso. Ayun nga. Well, sabi-sabi nila, hindi ko rin alam how wala true it. Parang rumor yan. No? Oo. Sabi lang ni Marites, na galit daw mga aso sa taong kumakain ng aso. Si Sheila Arbues Uledo, pag kinakausap ang aso, normal yun. Pero pag nagsalita at sinagot ang tanong mo, mental na ang baksak mo. Ay hindi, sisikat ka. Magkakaroon ka ng YouTube page. At saka makakapag-vlog ka. Oo tama. At kikita ka ng malaking pera kapag sumagot yung aso mo. Alam mo, marami ngayon talagang mahal na yung mga tao, di ba, nakikita mo na mahal nila yung aso nila kasama sa kama. Yes. Ayan, niyayakap, no? Maraming ngayon, animal lovers ngayon. Kaya nakakatuwa. Kaya lang, yun nga, ingat-ingat lang sa rabies, no? Oo, paano yun? Kung kunyari natutulog ka, tapos hindi mo na malayan, hinalikan na pala ng aso mo yung bibig mo, o kaya yung mata mo, hindi ba pwede ka rin magka-rabies nun? Pwede rin kung yun nga, mo lang na hindi mo kasi namamalayan yun di ba? So pagka ganun, siguro, na lang, hope for the, na hindi naman siya siguro sa Oo nga, tsaka pag gising mo, maghugas ka kagad ng mukha mo. Yes. At baka mamaya, puno ka pa pala ng laway. Kasi syempre, itong mata natin, rin yan parang may opening din yan, pwedeng pumasok din ng laway. May mucosa rin yan, may lining rin yan, kaya pwedeng pasukan ng laway ng contaminate ng O kaya ang pinaka the best, no? Doc, ano ang dapat gawin kapag nakagat ng aso? Anong unang-unang parang first aid? Pagka nakagat ng aso, hugasan kagad, running water, sabunin, tapos kung nagdudugo, mag-apply ng pressure, tapos yung aso kailangan ikulong para maobserbahan. Pero yung sinasabi ko kanina, yung mga dapat talagang makita ay yung mga nakagat sa mukha, no? Sa mukha, sa liig, sa ulo, sa mga kamay, sa paa, sa genital area, kailangan yan. Sa mga bata na nakagat, matanda, nakagat, no, yung mga unprovoked bites, no? Yan kailangan talaga na makita talaga, no. Tapos hayaan nyo ang doktor dun sa Animal Bite Center. Marami na po yan na Animal Bite Center kahit you don't need to go to a private veterinarian, no, or private doctor. Sa mga ospital, mayroong mga Animal Bite Center. Sila po ang magtitingin at sila po mag-a-assess, no? Wag po niyong babaliwalain na, ay, lang to, gastres lang to, ay, lang to, maliit na kagat lang, no? Okay naman yung aso ko, no? Wag po niyong baliwalain. It's always better to be safe than to be sorry. So,
ang doktor po ang magdidesisyon kung kailangan nyo magpabakuna. At pagka nagpabakuna, make sure that you follow the schedule. No? Yes. At siyempre, yung aso nyo kailangan alaga na nakaalaga sa bakuna once a year. No? Kasi it also helps them to prevent them to get rabies. No? Oo. Be responsible. Kung kayo po ay nag-aalaga ng aso, kahit ilan man yan, bukod sa itatali nyo po, huwag nyo pabayaan pag-alagala. Yung pong rabies shots po nila, huwag nyo pong kakalimutan. At saka yung iba pa nila mga shots para hindi po sila nagkakasakit. At syempre, liguan nyo lagi yung mga aso nyo. Lalo na ngayon, napakainit, Doc, di ba? Yes. Para naman na komportable po sila at hindi rin po. Sa amin nga, yung aso namin, kaamoy namin eh. Kasi pag walang makitang shampoo, ang ginagamit na shampoo, yung shampoo namin. Kaya pagka inaamoy namin, parang kaamoy natin tong pangalan aso namin, si Hagrid at si Chewy. Oh, Chewy! Chewy. Hagrid. Yan. No? Kung minsan naamoy namin, parang amoy natin tong nung pala ginamit na shampoo, yung shampoo rin namin. Oh, okay. Pero Doc, ulitin ko lang itong babalangan ng FDA at saka nung BSV Bioscience Philippines, isang subsidiary po yan ng Bharat Serums and Vaccines Limited na gumagawa po at namamahagi sa pamilihan ng tunay na anti-rabies drug na Equirab. Nakakumpiska po sila at ang FDA ng mga peking Equirab na nasa 200 international units per ml na formulation. Public service lang po pinakiusap ng FDA na ibalita raw po ito at ipakita natin itong pagkakaiba po ng kahon, ng authentic tsaka counterfeit na Equine o Equirab. Ang sabi po ng FDA, ito pong authentic, ayan nakikita nyo, mas blue siya, mas maasul siya kesa doon sa peke. Ang peke po ay mapusyaw po yung kanyang pagkaasul. Tapos yung distributed by address po ay different mula dun sa authentic. Yung blue shade po sa box ay lighter than the authentic product. Kapag peke, lighter po ang blue shade niya. Ang 2D barcode po ay hindi mabasa. Ito po yung 2D barcode, hindi po mabasa kaysa dito sa authentic na kapag tinapatan nyo po ng scanner nyo, mababasa po yan. At ito yung mga bote rin, magkaiba rin po, blue na blue at kita nyo, iba po yung itsura ng bote nitong counterfeit. So yan ang makikita niyo po pagkakaiba niya. Pati po yung mga nakasulat din na mga address ay magkaiba. So mag-ingat po tayo kasi sabi ang dami na raw pong naloko. Paari po kayong mamatay kung hindi po kayo masaksakan ng tunay na gamot laban po sa rabies. Kaya kung kayo po ay health center, animal bite center o kaya po ospital na bumibili po ng gamot na Equirab, tingnan niyo pong mabuti itong ibinigay na advisory po ng FDA para kayo po ay mag-guidan ukol po sa pagbili ng tamang Equirab. Kasi, Doc, alam mo ba na meron parusa kapag ikaw ay umaangkat nito, nahuli ka nagbebenta, o kahit nagpo-post ka lang sa social media nitong gamot na ito na peke, ay maaari ka pong makulong batay sa RA number 9711 o FDA Act of 2009 at saka RA number 8203 ang Special Law on Counterfeit Drugs. Kung may palaman po kayo na nagbebenta nito pong mga peking Equirab, ay kumaari po i-report nyo sa FDA, report at fda.gov.ph o tawagan ng telepono 02-8809-5596 o mag-email sa corporate at bsvbio.ph. Ayan. Marami talaga mga sira no? Oo nga Pero may lalagay mo sa alanganin ng buhay ng tao. Gusto lang kumita ng kikita ng ginagamit ang sa mali, no? Yung katalinuhan at kagalingan para manloko ng tao, no? Hindi nila alam na pwedeng mamatay pagka binigyan ng fake na anti-rabies. Sabi mo nga 200 to 300 yes, people. 200 to 300 per year. Per year. Per year. Sa Philippines, ha? Oo, tas 40% daw doon, mga bata. Yes. Sa mga namamatay. Ano ba yan? At 99% ng mga nakaka-rabies is due to domestic animals. So, ibig sabihin yung mga alaga. Nako.
So kaya natin, let us be responsible pet owners. So okay lang po mag-alaga ng pero kailangan po mahalin natin at alagaan, at kung ano yung mga kailangan na preventive na mga vaccines, ibigay po nyo. Oo. Sabi ni Sheila, bakit po dito sa Amerika o kahit dito sa Pilipinas ni-euthanize nila aso pag matanda na? Sana natural way na lang para sila hintayin mamatay. Ayun. Lalo na yung mga may sakit na, yung mga matatanda na at mga may sakit na aso, nila, mercy killing, yun na euthanize. O habol ni Cor Emata, pag daw may bakuna na ng anti-rabies yung aso, kailangan bakunahan pa rin daw ba yung nakagat na tao? Pwede yun. Ang ginagawa ay, depende sa sugat pa rin. Oo. Kasi pagka basta yung open wound, whether may bakuna, inaano pa rin. Nagbabakuna pa rin. Sabi ni June Carlos, paano pag tao nakakagat sa'yo? Pag rabid yung tao, di ba? Pwede ka rin mapasahan. Pero so far naman wala pang reported case na human-to-human transmission. Wala naman. Yung halimbawa na kinagat ka ng wala naman. Theoretically siguro pwede kasi laway, di ba? Nasa laway. Pero wala pa namang case na na-report. Yan pagka nangyari yan na yung zombie apocalypse. Okay. Thank you so much, Doc. Doc J. Dueñas. Maraming salamat. Nag-enjoy ako sa discussion natin ngayon. Thank you so much, Doc. At syempre, salamat din sa lahat ng mga nanood na kinig sa atin, sa ating mga kasamahan sa DWIZ, sina Jeric Barreto, si Judith Estrada Larino, susunod na mamayang alas 9 ang kanyang programa, at ang susunod po sa atin ay si Miss Ruth Abaw. Salamat din sa ating social media, sa News Center. Thank you so much. Ako po si Maru Pahati Sarne with Doc J. Dueñas. Bye! Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko. Hanggang sa susunod, tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.